niya ni Abel kung nasa na. Pero okay, dahil hanggat hawak ko ang mga bata, hindi nila ako magkakala. Alam mo, Ruth, walang kwenta yung mga anak mo sa alas na nakita ko. Pumunta ako ng ospital kanina, iba nadatnan ko. Ano ibig mo sabihin? Nakita ko ang pinsan mo, si Maggie Monteclaro. Akala ko pa naman kasama na natin uuwi si Mami Maggie. Sa tingin niyo, hindi ba talaga siya si Mami Maggie? Kasi nung nakita ko siya, nung miyakap ko siya, pakiramdam ko, siya talaga si Mami Maggie. Eh, hindi naman niya maalala si na lolo't lole. Baka talagang hindi siya yun. Kamukhang kamukha lang. Aminin na natin kay Alice na hindi natin siya anak. Kung hindi niyo ako anak, Nay, sino ako? Nung nagising ka at wala kang naalala, iisip namin ni Daning na iyon ang mabuting gawin para magkaroon kami ulit ng anak. Nagsinungaling kayo sa akin. Kaya pala gulong-gulo ako sa nakaraan ko kasi hindi naman pala ako si Alice. Abel, nakausap ko si Sir Nan. Nagsasalita na si Uncle? Oo, pero medyo hirap siya. But that's not the point. Nakita daw niya si Maggie sa hospital. Si Maggie? Dad, saan ka pupunta? Sa ospital. Sabi kasi ni Auntie, nakita daw ni Uncle si Maggie doon. Sabi ko na nga, Ben, lakas ang pakiramdam ko, siya talaga yun eh. Pero di ba karin tinanggi niya? Teka, anong pinag-uusapan niya? Nakita din po namin kahapon si Mami Maggie. Sinundan po namin siya at alam po namin kung saan siya nakatira. Ama, sana naman mapatawad mo na kami. Hindi ko kaya na galit ka sa amin ng tatay mo. Anak, sana maisip mong kaya namin nagawa yun dahil sa pag-aalala namin sa iyo. Naiintindihan ko po, Nay. Tay. 15 taon niyo din po ako minahal. Pero, kailangan ko po kasing habulin ang panahon. Kailangan ko pong hanapin yung nakaraan ko. Lalo na yung anak ko. Anak, sasuportahan ka namin sa kahit na anong gusto mo. Pero sana huwag mo kaming iwan. Sana pwede ka pa rin namin ituring na anak. Sana pwede ikaw pa rin si Alice. Oo naman po. Ako pa rin po si Alice. At magulang ko pa rin po kayo. Auntie, pwede na tayong umalis, ha? Berta, may darating ditong nurse. Gusto ko bantayan lagi si Sir Nan. Huwag niyong iiwan, ha? Opo. Sir Nan, pupuntahan na namin si Maggie. Makikita na natin ang anak natin, ha? Tayo na. Diyos ko po, maraming salamat po. Salamat dahil mabubuo na ang pamilya ko. Yan na po yung bahay, Lola. Diyan po namin nakita si Mami Maggie. Pero as I said, Lola, dininay po ni Mami Maggie na siya talaga si Maggie. Alice daw yung pangalan niya. Kahit ibahin pa niya yung pangalan niya, makikilala at makikilala ko ang anak ko. Sana nga po, Lola. Sana siya talaga si Mami Maggie. Alam niyo, walang mangyayari kung upo lang kayo dyan, eh. Teka na. Magandang araw ho. May hinahanap po kasi kaming babae. Alice ho yung ginamit niyang pangalan. Baka siya ang hinahanap naming anak. Kaya kami pumunta rito para makausap siya.
Alam ko, ang totoo nga niyan, inaasahan ko talagang darating kayo. Ma'am, sorry po, hindi po talaga pwedeng ibigay impormasyon tungkol kay Mr. Monteclaro. Sige po, may trabaho pa ako. Ay nako, sa iba na nga lang tayo magtanong, yung friendly magsalita. Alice, Huwag na kayong sisigaw. Matagal na kitang hinahanap, Maggie. Pero wala dito ngayon si Alice. Pumunta siya sa ospital. Hinahanap niya kasi si Mr. Monteclaro. Auntie, babalik na lang ako sa ospital. Baka maabutan ko pa siya doon. Mabuti pa. Pero hindi ko maintindihan. Bakit kailangan niya hanapin si Sernan sa ospital? Bakit hindi na lang siya umuwi sa bahay namin? Lola, yun na nga po eh. Hindi po kayo nakikilala ni Alice. Opo, Lola. Nung tinanong po namin siya kung kilala niya ba kayo ni Lolo, ang sabi niya po hindi daw. Pero pwede rin pong baka nagkukunwari lang siyang hindi niya kayo kalala. Hindi totoo yan. Hindi nagkukunwari si Alice. Talagang hindi niya kayo nakikilala. Hindi ko maintindihan. Mayroon kasing amnesia si Alice. Wala siyang naalala sa kanyang nakaraan. Miss, nakita niyo ba yung babaeng to? Itong nasa gitna. Opo, hinahanap po si Mr. Monteclaro. Pero bigla pong nawala. Pagtanong niya na lang po sa iba, baka po nakita nila. Ito po. Salamat Sige po. Kung 15 taon sa inyo si Alice, bakit hindi niyo ni-report sa pulis? Dahil akala namin, wala na siyang pamilya. Walang naghanap sa kanya. Kaya inangkin yung anak niyo? Sa totoo lang nagagalit ako dahil itinago niyo siya sa amin. Noong nanggaling kami sa Amerika, pinahanap namin siya pero hindi namin siya nakita. Inalagaan namin ang anak ninyo, Mrs. Monteclaro. Minahal na parang amin. At nagpapasalamat ako. Pero mali pa rin ang ginawa ninyo. Patawad. Dahil inagawan ka namin ng anak. Hindi namin alam na may pamilya si Alice. Akala namin ulila siya. Parang kami. Nangungulila sa anak. Huwag niyo na sanang ulitin to. At hindi niyo na pwedeng angkinin si Maggie. Aling Seni! Aling Seni! Aling Seni! Nasaan si Alice? Ba't hindi mo kasama? Yun na nga po, pinunta ko dito, Aling Seni. May kumuha po kasing lalaki kay Alice. Sigurado ka bang kilala mo ako? Oo nga. Tanong ka ng tanong ah. Naninigurado lang ako kasi baka hindi mo ako kilala. Huwag ka mag-alala, Maggie. Ako hindi ko masasagot yung mga tanong mo. Pero may kilala akong kayang gawin yun. Anong balita? Ruth Monteclaro, kasama ko ng pinsang matagal mo nang hinahanap. At may dapat kang malaman tungkol sa kanya. Very good. Salamat dahil ako ang pinili niyo. Lalo-lalo ka na, Aldrin. Ma, saan ka pupunta?
I'm going back to the penthouse. May asikasuhin lang ako para bumalik na sa normal ang lahat. Maiwan ko muna kayo. Well, I stayed dahil gusto kong malaman yung totoo. Kuya, after nung narinig natin kahapon, of course I also wanna know. Totoo kayong magagawa yun ni Mami kay Lolo? There's only one way to find out. Babalik ako sa mansyon, okay? Kausapin ko si Lolo. Fine. Pero pag hinanap ka ni Mami, hindi kita pagtatakpan, okay? I'm still on Mommy's side. Unless, mapatunayan natin na totoo yung sinasabi ni Daddy. But now, kakampi pa rin ako ni Mami. Auntie, nag-file na ako ng report. Ang sabi, after 24 hours daw bago i-declare na missing si Alice. Diyos ko. Sana makita na si Alice. Danny, baka dapat umalik na tayo sa bahay. Oo, para kung umuwi si Alice, nandun na tayo. Sige. Paalam muna kami, ha? Mauna na kami. Abel, I find this too tedious. Paano kung si Peter ang nakakuha kay Maggie? Let's hope na hindi, Auntie. Hindi pwede tayong umasa lang. We have to do something. I want you to call General Onyola. I'm sure may magagawa yung kumpadre kong yon. Mapapahanap niya agad si Maggie. Sige, Kayo Auntie. naman tatlo, stay here in this house. I want to be sure na safe kayong lahat, ha? Yes, Lola. Opo, Lola. Bakit, Abel? Naninibago lang ako, Auntie. Parang kalmado kayo tapos alam na alam niyo yung gagawin niya. Kailangan eh. Noong araw nung malakas si Sanan eh, ako na lang lagi umaasa sa kanya. Ngayon siya ang umaasa sa akin. At kailangan maging malakas ako para sa kanya, sa akin, at sa pamilya natin. Sige na. Oh my God, Maggie! You're alive! Kilala mo ko? Oo, Maggie, kilala kita. But look at you! Ang pangit mo! I don't even wanna ask kung ano nangyari sa'yo. Pero ang mahalaga, nandito ka na ulit. Bumalik ka na. Totoo bang ako si Maggie? Yes. You are Maggie Monteclaro. Ikaw ang pinsan ko. My beloved cousin. Sana wala naman nangyaring masama kay Mami Maggie. Kasi naman, kung hindi sana tayo naniwala na siya si Alice at sana sinabi natin agad kay Tito Abel yung totoo, edi sana kasama na natin siya ngayon. Sana hindi na siya nawala. Sinisisi mo ba ako sa nangyari, Karen? Hindi. Sinasabi ko lang po yung mga posibilidad, Ma'am Nina. Kung hindi ka sana nagpakanega kahapon, edi sana alam na natin ngayon kung sino yung tunay na anak ka rin, Nina, di ba? Karen, tama na yan. Kahit magtalo pa kayo ni Nina, hindi pa rin natin malalaman kung nasa na si Mami Maggie. Sige na! Quiet na ako. Si Aldrin, oh. Aldrin, Karen, buti walang mas nangyari sa'yo. Buti nakabalik ka pa dito. bumalik ako rito para makibalita. Pero babalik din ako kila Carla at Mami. Aldrin, no! Don't go back. Oo nga. Huwag mo na puntahan ng nanay mo. Delikado. Masamang tao ang nanay mo. Mamamatay tao siya. Gusto kong malaman ang lahat. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa nakaraan ko. I understand. At sasabihin ko yung lahat sa'yo. Sana tulungan mo akong hanapin ang anak ko. Gusto ko rin sana makita yung mga magulang ko. Kung ako sa'yo, hindi ko na sila kakilalanin. Bakit? Dahil masasama silang tao. Nung nalaman nilang buntis ka, tinakwil ka nila.
pinalayas at tinanggalan ng mana. Totoo? And you know what's worse? Pinapatay nila ang anak mo. Pinatay nila ang anak ko. Oo, Maggie. Sina Uncle Sam at Auntie Carmela ang may kasalanan. Kaya dapat mo silang kamuhian. What? Sinasabi ni Lolo na merong kinalaman si Ma'am Ruth sa aksidenteng nangyari sa kanya. Bakit? May pruweba ka ba na ginawa yun ni Mami? Nasa kotse ba si Mami nung aksidente si Lolo? Aldrin, hindi naman kailangan ng pruweba para sa nanay mo. Talaga namang masamang tao siya eh. Matagal na kami pinapalayas dito noon. Pero hindi niya kayo sinaktan. Those are different things, Karen. Papalik na ako. Aldrin, wag na. Delikado pa pag sumama ka sa nanay mo eh. Hindi, Karen eh. She's my mom. I know she is very controlling. Oo, masungit kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya. Pero hindi niya kayang pumatay ng tao. Kaya please, huwag niyo siyang siraan. I'm so sorry, pero yun yung kailangan mong malaman. Hindi, ayos lang. Ikwento mo sa akin ang lahat. Paano nila pinatay yung anak ko? Wala ka kasing mapuntahan nun. At wala kang kakampi sa bahay. Ako lang. I managed to convince them na pagstayin ka sa bahay, pero may kondisyon sila. Ano? Kailangan mo daw ipalaglag yung bata. Pero syempre, hindi ka pumayag. At ayoko din. Pero wala akong nagawa eh. I tried to defend you. Pero pinalayas ka pa rin nila. Kaya I suggested na sa safe haven ka tumuloy. It's a shelter for pregnant mothers. Naalala ko yun sa kayo anak ko. Ano pang naaalala mo? Naalala ko, karga-karga ko yung anak ko sa safe haven. Yun lang, wala na akong maalala ang iba. Good. I mean, sa safe haven ka nanganak. Kinidnap yung bata. Nawala. May pinakuha sila na taga-safe haven din. I'm so sorry, Maggie. I'm so sorry about your daughter. Diyos ko, Diyos ko. Napakawalang hiya nila. Mga walang puso. Ang anak ko, walang kamalay-malay. I tried to stop them. I really tried. Pero wala akong nagawa. Huli na ako. It's all my fault. Hindi, Ruth. Hindi mo kasalanan. Masama sila. Bakit nila ako sinasaktan ng ganito? Di ba anak nila ako? Hindi ka nila tunay na anak. Inampun ka lang nila. But it's just for show. For reputation. Kaya hindi mahalaga sa kanilang anak mo. Ano ba pangalan ng anak mo? Ana Karenina.
Ana Karenina. May naalala akong dalagita. Pangalan nila Ana Karenina. Sina Ana, Karen, at Nina. No! No, Maggie! Hindi silang anak mo! Dahil patay na yung tunay mong anak. Pinapatay mismo ng mga magulang mo. Maggie, I'm so sorry. Sa akin ni Aldrin. Bakit hindi niya mapag-isipan na masama yung nanay niya? Eh Karen, baka yun yung sagot. Kasi nanay niya si Tita Ruth. Pero Ana, she's a bad mother. Kahit na Nina, nanay niya yun. Lumaki si Aldrin na mataas yung tingin kay Tita Ruth. Kaya mahirap sa kanya para isipin yun. Sama ako. Hindi ko man lang inisip na masasaktan si Aldrin sa sinabi ko. Karen, wala ka nang magagawa. Nagsabi ka lang naman ng bagay na alam na ng lahat eh. Kung in denial yung si Aldrin, problema niya na yon. Basta ako naniniwala ako na masamang tao si Tita Ruth. Alam kong kaya niyang saktan yung pamilya niya. Even Mommy Maggie. Napakasama mo talaga, Ruth. Amnesia na nga yung pinsan mo, nagsinungaling ka pa sa kanya. Well, sinabi ko naman sa'yo dati, Peter. To succeed in business, dapat alam mong gawing advantage ang isang disadvantage. Kaya ako yung sinabi sa kanya para magalit siya kina auntie. Para magawa niyang awayin sina auntie at uncle. Sa tingin mo ba magagawa yun ng pinsan mo? Peter, ang isang ina, kahit gaano kabait, basta anak nilang nakante, gagante, mangangagat, lalaban. Ano ba talagang plano mo? Ibabalik ko sa kanila si Maggie. Pero may kapalit. Kapag binalik ko siya, hindi isang Maggie na mapagmahal ang makukuha nila. At yun ang ganti ko. Ang kamuhian sila ng ampong minahal nila. Padre, please, do everything para makuha ko si Maggie, para mahanap niyo siya. Huwag kang mag-alala, Carmela. We're in this together. Sasabihan ko mga tauhan ko na madaliin nila ang paghahanap. Pag may natanggap na akong report, babalitaan kita. Okay? Don't worry. Sige, mauna na ako. Salamat. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, Ruth, para tawagan ako. Hold your horses, Auntie. Bago mo ako awayin, makinig ka muna. Bakit? Hingi ka ng tawad? Huli na ang lahat. Hindi ko mapapatawad ang pagtangka mo kay Sernan. Shut up! Dahil kapag ako nainis, siguradong hindi mo magugustuhan. Ano ba talaga kailangan mo, ha, Ruth? Abel told me na kalahati ng Monte Claro conglomerates ang nakapangalan sa akin. But I don't want half. Gusto ko ang buong kumpanya. Pues, hindi ko ibibigay sa'yo yon.
Of course I will get it. And you know why? Because you will give it to me. Listen, you housewife. Gusto kong isalin niyo sa akin ang lahat. And I mean everything. Gusto ko ang lahat ng ari-arian ng mga Monteclaro. At bakit ko naman gagawin yon? Dahil nasa akin lang naman ang anak mo. Yes. Nasa poder ko ngayon si Maggie. Kaya gusto ko ng transfer papers tonight. And if I don't get it, well, poor Maggie. Wala na nga siyang memories. Mukhang mawawalan pa siya ng buhay. Walang hiya ka talaga. Gagawin natin, Auntie. Kabaliwan yung hinihingi ni Ruth eh. Hindi ko nga alam kung anong pwedeng gawin eh. Kung si Sir na nang nasa ganitong sitwasyon, ano kayang gagawin niya? Tsaka, Auntie, hindi naman tayo sigurado na kay Ruth nga si Maggie. For all we know, sinasabi niya lang to para i-blackmail kayo, para makuha niya yung pera niyo eh. Abel, ano itong MMS? Ganito yan, Auntie. Ayan. Oh my God! Si Maggie! Kay Ruth nga si Maggie. Kung ayaw saktan ni Maggie ang nanay niya, edi patahimikin mo siya. Just make sure na bago matapos ang gabing to, wala na si Maggie Monteclaro. Paano gagawin niyo, Auntie? Papahulin niyo ba siya? Ibibigay ko lahat ng hinihingi niya. Pero sisiguraduhin ko, ni Cinco, wala siyang mailalagay sa bulsa niya. Mommy, I'm just so happy.